Sinusubukan pa rin ni Gon hulihin yung hari ng lawa. Oo. Araw-araw nga siya nakabang sa lawa. Isang linggo nang walang humpay. Nangako ka kasi na pwede siya mag-counter exam kapag nahuli niya yung hari ng lawa. Paano pag nagawa niya yun? Sira ka ba? Oh? Kung 5 mga lalaki nga, hindi kayang hatakin ng halimaw ng isa pampang. Ano pang pag-asa ng isang maliit at payat na bata? Ayaw lang sa payagin itong si Nito na mag-hunter exam, kaya niya sinabi yon. Nalimutan mo na bang ganyang edad din yung tatay ni Gon na nahuli niya yung hari ng lawa noon? Hindi mauhuli ni Gon yun. Imposible. Ang dami pinaguli ang hari ng lawa. Dalawang taon din natin hindi nakita yan Sabi sa inyo tatay din ni Gon ang nahuli niyang dati. Nga silang mag-ama. Nahuli na ni Gon. Hindi ako makapaniwalang nahuli niya talaga. Nakita mo ba, Tomito? Tita Mito, kita niyo po, natupad po ang kondisyon yung hulihin ng hari ng lawa. Ibig sabihin nito, pwede na ako mag-hunter exam, di ba? Di ba? Gagawin ko po, asahan niyo yun. Magiging hunter din ako, pangako! Siguro nga talagang nasa dugo nila yun, ano? Biruin mo, wala pang ibang nakahuli sa hari ng lawa mula nung nahuli yun ni Jean sa murang edad na 12 anyos. At ngayon, anak naman yung si Gon na nakahuli sa edad na 12 anyos din. Pareho ang sigla at kislap ng mga mata nila, hindi ba? Magkatulad talaga sila. Alam mong wala na tayong magagawa. Wala na makakapigil sa kanya. Desidido ka na ba talaga? Opo. Hindi mo kailangan gawin to. Alam mo namang iniwan ka ng tatay mo nung musmus ka pa lamang para maging hunter siya, hindi ba? Opo, alam ko. Mas piniling niyang maging hunter, hindi talagaan ka. Ang galing po nun, di ba? Huh? Importanteng trabaho kasi ang pagiging hunter, kaya niya po nagawa yun. Kaya gusto ko din. Hindi birong trabaho ang maging hunter, delikado yun. Palaging nasa panganib ang buhay mo. Anumang oras pwede kang mamatay. Naunawaan mo ba yun? Hindi po, Tita Mito. Pero gusto ko pong maintindihan. Gusto kong maging hunter para maunawaan ko ng lubos kung bakit yun ang piniling gawin ng tatay ko. Ay, suko na ako. Mama ka talaga sa kanya. Hindi ko kayo bibiguin, Tita Mito. Makakapasa ako sa exams at magiging hunter din ako. Basta ang gusto ko, makabalik ka dito ng ligtas. Kaya mo bang ipangako sa akin yun? Opo! Pinapangako ko po! Pangakong tinitiwan sa kaibigang hinliliit, ang hindi tumupatakain ng siling pinipit. At sabay, kiss! Oh, ha? God. Tita Mito. Salamat po.
rito, handal ka na ha! Ipakita mo sa kanila ka nakadala ko ng tatay mo, Gon! Pinapangako ko sa inyo! Magiging pinakamagaling na hunter ako sa buong mundo! At kapag naging number 1 na ako, babalik ako! Kaya hintayin niyo ang araw na yan! Number 1 hunter sa buong mundo pala. Walang respeto ang isang to sa atin eh. Bawat taon, milyon-milyon mga aplikante mula sa iba't ibang sulok ng mundong sumusubok para makapasa sa hunter exam. Pero mabibilang mo lang sa daliri ng kamay mo nakakapasa. Kaya huwag kang pakasisiguro sa mga sinasabi mo, bata. Ano ka ba naman, Katso? Paano kung magiging descendant bandaragan yan kung palagi ka nalang lalampa-lampa? Hoy, bawal ang tutulog-tulog sa trabaho. Ano ba tangiingay nyo? Balik na sa trabaho! Opo! Ikaw! Hindi mo ba ako narinig? Huwag kang babagal-bagal! Kilos na! Opo, Kapitan. Sandali lang. Naiwan. Salamat. May paparating na bagyo. Paano mo naman nalaman yun, bata? Kasi po, yun ang sinasabi ng mga ibon. Talaga? At saka... Hindi po basta bagyo, napakalakas na bagyo po! Oo? Maniwala po kayo! Parating na, naamoy ko po sa hangin! Ang batang to. Ang mga matang yan, maaari kaya saang... Kapitan! Hindi nyo ba matataglan ng mastil natin ang hangin? Kailangang ibaba na ang mga layas! Huwag niyong iba pa ba? Nagsisimula pa lang gumanda at takbo ng biyahe natin eh! Kapit ng maigi! Tuwag ang liko sa kaliwa! Lipat na! Wala naman palang sinabi sa akin yung bagyong yun eh. Oy! Ikaw muna sa timon. Ay, opo! Pambihira! Ang lambot naman ng tripulanteng napunta sa barkong to. Pati mga aplikante, wala ni isang makatayo. Kung dito palang natalo na kayo ng isang maliit na bagyo, sumuko na kayo sa hunter exam. Ay, mabuti pa magsiwi na lang kayo. Eto, may gamot pa po ako dito. Kapag inuya nyo yan, bubuti ang pakiramdam nyo. Tubig. Ikukuha ko yan ng tubig, sandali lang. Ang batang yun na naman. Ang asim naman sanas na to. Aba. Mukhang may iilan din palang tigasin na naligaw dito sa barkong to ngayon, ha? Pakikilaan po. Eto na yung tubig. Maraming salamat. Ayan, sige. Inumin nyo na to. Eto na ang baso. Salamat ulit sa tulong, Kuya Kaso. Bago ang lahat, kung maaari magpakilala muna kayong tatlo.
si Gon! Ako, Kurapik ang pangalan ko. Ako lang naman si Leorio. Ngayon sabihin niyo nga sa akin, bakit niyo gusto maging hunter? Teka! Hindi ka naman examiner, kaya sino ka para interviewin kami? Sagutin niyo na lang ang tanong ko, pwede ba? Gusto ko pong maging hunter kasi hunter ang tatay ko. Iniwan ko ang Whale Island para mag-hunter exam kasi gusto ko pong malaman kung bakit pinili ng tatay ko na magtrabaho bilang hunter. Whale Island? Kung ganon, anak nga ni Jean ang batang ito. Sa wakas, dumating na rin ang takdang panahon. Hoy bata! Huh? Hindi mo dapat basta sinasagot ang mga tanong niya. Sinasabi ko lang naman kung ba't gusto kong maging hunter. Kasasabi ko lang na hindi siya examiner, hindi ba? Kung ayaw mo mag-isip, makisama ka na lang. Sangayon ako sa sinabi ni Leorio. Hoy, mas bata ka sa akin, di ba? At hindi tayo close, kaya Mr. Leorio ang itawag mo sa akin. Mas mabuti kung mag-iingat tayo. Kaya kung magbunyag ng impormasyon, mag-imbento na lang tayo ng sagot. Aba, dinided mo ako, ha? Alam kong hindi marangal na bagay ang manlinlang ng kapwa, pero kapag sinabi ko ang buong katotohanan tungkol sa pinakamalalim kong sikreto, malalagay ako sa alanganin at maaring pati rin kayo madamay. Kaya pasensya na, hindi ko pwedeng sagutin ang tanong nyo. Iniinis mo talaga ako, ha? Pwes kung ayaw niyo talagang sagutin ang tanong ko, walang problema. Narinig mo yan, Katsuo? Opo, Kapitan. Ipaalam mo sa examination board na may dalawa pa ditong aplikante na aatras sa pagkuha ng exam. Wait, pakiulit na. Ang hihina niyo namang umintindi. Nagsimula ng hunter exam pagtungtong niyo sa barkong ito. Ano sabi mo? Taon-taon, sindami ng mga bituin sa langit ang mga nangangarap maging hunter. Walang panahon, pamamaraan o pagkukunan ng mga examiner para suriin ang ganong kadaming aplikante ng sabay-sabay. Kaya ako nandito. Ang mga tulad ko ang inatasan na gawin yon para sa kanila. Kumbaga trabaho namin ang salain ng latak. Ipinarating ko na sa examination board na lahat ng ibang aplikante sa barkong ito, maliban sa inyo, umatras na. Kung sa pipitsuging bagyo pa lang, tumitiklop na sila. Ngayon pa lang alam ko nang wala na silang kahit katiting na pag-asa sa hunter exam. Naintindihan niyo na. Ang tsansa ninyong makausad sa aktual na exam ay nakasalalay sa akin at sa desisyon kong ipasa kayo o hindi. Kaya ang payo ko, pag-isipan ninyong mabuti ang isasagot niyo sa akin. Yun naman pala eh. Bakit kasi hindi niyo na lang sinabi sa atin nung una pa lang? Ako ang natitirang huling miyembro ng angkan ng kuruta. Ang buong angkan ko ay nilipol ng isang grupo ng mga kriminal 4 na taon nang nakakaraan. Isa lang ang layunin ko sa pagiging hunter, ang hanapin ng Phantom Gun. Kung ganon, hinahangad mo pala maging bounty hunter. Siguro naman alam mo na ang Phantom Gun ay may Class A bounty. Kahit ang mga pinakabiyasang hunter hindi sila magalaw, masasayang lang ang buhay mo pag tinarget mo sila. Hindi pagkamatay ang kinatatakutan ko, kundi ang posibilidad na maaaring sa paglipas ng panahon, ang galit sa puso ko ay unti-unting mawala ng alab. Sa madaling salita, gusto mo lang pala ay maghigante. Bakit ka nandito? Kailangan mo pa bang maging hunter para lang gawin ang bagay na yon? Sa lahat ng narinig ko lumabas sa bibig mo, Leorio, yan na siguro ang pinakawalang kwenta. Sabi ng Mr. Leorio eh! Mga lugar na walang ibang may access kundi hunters. Mga sikretong impormasyon. At iba pang kalamangan. Siguro nga sadyang hindi talaga kaya iproseso ng mahina mong utak ang mga dahilan yun. Sinong Leorio? Kayo po, ano po ba ang dahilan at gusto niyo maging hunter? Ako ba? Single lang naman ang dahilan ko. Gusto ko ng pera. Kahit anong gusto mo, pwede mo pa sa'yo pag may tatong ka! Sarili kong palasyo! Magarang kotse! Mamahaling anak! Sayang lang hindi nabibili ng perang delikadesa, Leorio. Naka-strike 3 ka na. Doon tayo sa labas. Wawakasan ko maduming ang ka ng mga kuruta ngayong araw na to. Bawiin mo yung sinabi mo, Leorio! Bawiin mo sinabi mo! Mr. Leorio sabi... Oy, kayong dalawa! Hindi pa tayo tapos mag-usap dito! Bayaan muna natin! Dati po, may sinabi sa akin si Tita Mito. Kung gusto mo talagang makilala ang isang tao, dapat mo muna unawain kung ano-anong dahilan ng mga ikinagagalit nila.
Napaka-importante pong maunawaan nilang dalawa kung bakit sila nagagalit sa isa't isa. Kailangan nilang harapin yun, kaya pabayaan na muna natin sila. Kapitan! Doon! Tingnan niyo po! Kapag natangay ng higanting ipong-ipong yan ang barko natin, wala na tayong ligtas. Ibaba niyo ang mga layang! Opo, Sama ko! Tutulong ako! sige, sumunod ka sa akin. Doon ka! Ako nang bahala dito! Opo! Tutuloy ko sa kanon! Sige na! Sige na, hila mo! Makapita na tayo ng buhay mo! Bawiin mo yung sinabi mo sa akin kanina! Bawiin mo ngayon din at patatawarin kita, Leorio! Ang tigas din talaga ng ulo mo, no? Ikaw ang unang nambasto sa akin. Kung akala mo nga atras ako, pag mali ka. Walang sisihan. Kainis! Sabag natin hilahin! Ngayon na! Baliw ka ba talaga? Mabuti na lang at nahuli namin ang mga paa mo. Kundi malamang sa tiyan ng pating ka namin pupulutin ngayon. Ikaw talaga, Gon. Mapanganib yung ginawa mo yun. Pero okay naman ang kinalabasan, di ba? Oo. Nahuli niyo ako. Sabay na sabay pa nga kayo eh. Oo nga, pero kahit na. Gon! Huh? Kuya Katsuo! Salamat niligtas mo ako, Gon. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Oo, pero hindi ko nagawa yun na mag-isa. Niligtas nga kita, pero niligtas naman nila tayo. Maraming salamat po sa inyo. Wala yun, no? Huwag ka nang magpasalamat. Wala yun. Ang totoo, masaya kami at ligtas ka. Oo nga po. Salamat po uli. Sige, balik na ako sa estasyon ko. Ano na naman? Inamin kong bastos yung ginawa ko. Pasensya ka na sa akin, ha, Mr. Leorio. Ha? Bigla nagbagong ihip ng hangin. Masyadong formal. Ang sagwa, ibalik mo na lang sa Leorio. Pasensya ka na rin sa ginawa ko. Binabawi ko na lahat ng masasamang sinabi ko tungkol sa'yo. Hindi ko naman sinasadya eh. Okay lang, kalimutan mo na yun. Nakakatuwa naman! Nagugustuhan ko na kayo! Bueno! Relax lang kayo dyan at enjoy ng biyahe! Ako nang bahalang magdala sa inyo sa daungan na pinakamalapit sa lugar ng Hunter exams! Talaga po? Paano po yung pagsubok nyo? Sabi ko naman sa inyo, ako magpapasya kung pasado kayo o hindi. At para sa akin, pasado kayong tatlo! At dito na nagsisimula ang pakikipagsapalaran ni God upang maging hunter tulad ng kanyang ama.